araw po sa inyong lahat. Ako po si Bel Belonio. Magandang araw po sa inyo at ako naman po si Benz Rodil. Kami po ang inyong makakasama sa unang yugto ng ating programang One, Faith, Love, and Life. Programang inilaan bilang paghahanda sa pagdating na ating mahal na Santo Papa Francisco. Sabi nga ni Bishop Soc Villegas, iisa ang Pilipinas at iisa ang Pilipino. Ang dalaw sa Manila ay dalaw sa buong Pilipinas at ang dalaw naman sa Tacloban ay dalaw sa buong Pilipinas sapagkat ang dalaw na ito ay dalaw para sa buong mga Pilipino. The papal visit of Pope Francis on January 15 to 19, 2015 with the theme Mercy and Compassion. Alam mo, Bel, yung mga kababayan nating Pilipino ngayon, malamang naghahanda na sa kanyang pagdating. Pero nararapat lamang na tayo'y maghanda ng maayos para sa pagdating niya sa Enero, di ba? Tama ka dyan, partner. Akalain mo sa ikatlong pagkakataon bibisitahin tayo ng pinakamataas na espiritual na leader ng ating pananampalataya. Di ba? Ang galing lang nun. Kaya nga, partner, alam mo, nasasabi ko na we are so very blessed to have them. Kaya ngayon pa lang, siguradong sigurado ako na ang mga kapwa nating Katoliko ay may ginagawa ng mga pamamaraan para maging handa rin sila. At hindi sa pagmamayabang sa ibang bansa, ay kilalang kilala ang mga Pilipino sa pag-welcome sa mga bisita sa atin, di ba? Kaya nga, di ba, partner, ugali natin na pag may darating na kapamilya, katrabaho, kapuso, kapatid, o katropa man yan, super excited tayo pag darating sila. Tama ka dyan, di ba? Tayo mga Pinoy, we are very well known to be hospitable, di ba? Naalala ko nga yung mga paghahanda kunwari may bisita kami sa bahay. As in, yung buong bahay namin, kailangan namin mag-general cleaning. Lilinisin namin yung bawat sulok ng bahay. Tapos yung mga plato na nakatago dun sa cabinet, ilalabas yon para lang ma-feel ng bisita namin na mahalaga sila. And they are very welcome sa bahay namin. Actually, pati rin ako naghahanda rin, di ba? Kailangan ko pang mag-ayos, mag-makeup. Pero sa bahay lang naman yung okasyon nun, Kaya nga kami rin mga lalaki, partner, naghahanda rin kami. Ako, kailangan, may pabango. Saka kailangan, ayos buko, di ba? Pero, kaya nga tayo nandito para magtulungan at tulungan natin bawat isa na maghanda para sa pagdating niya. Kasi alam mo, partner, itong pagdating ni Pope Francis ay hindi isang pangkaraniwan na pagkakataon na mangyayari sa buong Pilipinas. Tama ka naman, partner Pero paano nga ba tayo mag-uumpisang maghanda, di ba? Ako, super excited ako na makita si Pope Francis Pero mapapapos ako Tapos, paano ko nga ba uumpisahan? Ganito na lang. May question ako sa'yo. Ready ka na? Ready na ako. Sige. Okay, sige. Gaano mo ba kakilala ang ating Santo Papa? Ha? Wait lang. Nahirapan ka, no? Gulat ata ako doon sa tanong mo. Hindi ako prepared masyado Pero kasi sa tanong na yan, gaano ba natin kakilala ang Santo Papa? Sa tingin ko, dyan tayo dapat mag-umpisa Yung dapat kilalanin natin siya, di ba? Gaano ba natin kakilala si Pope Francis? Alam mo, Benz, tama yung sinabi mo di ba? Sa tingin ko, yung magandang preparasyon at paghahanda natin sa pagdating ng ating napakahalagang bisita, yung kilalanin natin siya, di ba? Kilalanin natin si Pope Francis, di ba? Sino ba siya para sa mga Pilipino? At ngayon din, sino ba siya para sa ating mga mananampalatayang Katoliko? So, partner, simulan na natin ang pagkilala sa ating Santo Papa. Alam ko, marami na sa kanya nakakilala at baka na-search na rin siya sa Google kung sino ba siya. Pero, paano kung habang naglalakad ka kunyari, tapos sabay biglang may lumapit sa'yo, tapos biglang tinanong ka, gaano mo ba kilala si Santo Papa? Sino ba si Santo Papa? Siguro, parang ganyan reaksyon nila, partner. Mapapangiti na lang, o kaya mapapatahimik. Kaya ako excited na akong makita kayo, ang mga reaksyon nyo at mga sagot nyo. Tama ka. Kaya naman, para malaman natin ang kasagutan kung sino ba ang Santo Papa para sa ating mga Pilipino, makakasama natin ngayon si Maris Ponti. Panoorin natin to. Maraming salamat po. Ako nga ang makakasama ninyo para sa unang yugto ng paghahanda natin sa darating na pagbisita ng ating Santo Papa.
Samahan ninyo ako para alamin kung gaano nga ba kakilala ng ating mga kapwa Pilipino ang ating Santo Papa. Kilala niyo po ba ang ating Santo Papa ngayon? Siyempre, si Pop, Sino po? Pop Francis. Pope Francis. Ayan, si Pope The 16th po. Ay, yan ang pangalan ng Santo Papa natin. Si Francisco. Ano pong pangalan ng ating Santo Papa? Francis. Yan. Tama po kayo, si Pope Francis. Francis. Ayan si Pope Francis. Maliban po kay Pope Francis, makakapagbigay pa po ba kayo ng 3 naging Santo Papa? Sis John Paul. Sige po, sino pa po? Sino po ba? Yung si Benedict. Ayun, si Pope Benedict po. Kilala niyo po ba ang unang Santo Papa? Yung unang-una po nating naging Santo Papa. Dito sa yung unang Sunday. Ay! Si John Paul na po ang inabutan ninyo. Eh, yung ngayon po, Si Papa Francis. ayun, si Pope Francis po. Syempre po, bago si Pope Francis, ang unang-una po nating naging Santo Papa ay si Saint Peter po. Nakakataba sa puso na kahit iba-iba sila ng pinanggalingan, iba-iba sila ng trabaho, lahat sila pinagmamalaki na isa silang Katoliko. I am proud to be a Catholic. I am proud to be a Catholic. Proud ako bilang Katoliko. I am proud to be a Catholic. I am proud to be a Catholic. We are proud to be Catholic. Alam mo ba kailan siya pinanganak? Pinanganak si Pope Francis noong December 17, 1936 at 79 years old na siya pagdating niya. Ang galing mo sa math, partner. Siyempre. At saka hindi lang yan, tungkol pa kay Pope Francis. Alam mo ba na 50 years, as in 50 years na siyang nabubuhay with just one functioning lung. One lang? Isang baga na lang? Paano naman nangyari yun? Noong 21 years old siya, nagkaroon siya ng pneumonia that leads to an infection. So, kailangang tanggalin yung isang baga niya. Kaya sobrang paghanga na lang pala ng mga tao sa kanya. Kasi imagine, partner, he's walking around ruling the whole Catholic Church. Tapos he inspires other people all over the world, not just Catholics, And he's the highest spiritual leader of the Catholic Church, Pope Francis. Grabe talaga, no? Wait lang, ano nga yung huli mong sinabi? The highest spiritual leader of the Catholic Church, si Pope Francis. Bakit nga ba siya tinawag na the highest spiritual leader of the Catholic Church? Magandang tanong yan, partner. At saktong-sakto nga naman. Kasi para mas maintindihan natin ang usapan sa bagay na yan, inimbitahan natin si Bishop Soc Villegas, na Archbishop ng Lingayen Dagupan at siya rin ang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At bibigyan niya rin tayo ng sapat na kaalaman kung ano nga ba ang tungkuling ginagampanan ng isang Santo Papa sa simbahang Katolika. Kaya ako, partner, ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Ready na ako, partner. At sa tingin ko kayo, ready na rin. Kaya ate pong pakinggan si Bishop Socrates. Yung pagkaunawa natin sa pinakamataas na leader ay iba sa pagkaunawa ng pinakamataas na leader para sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa ating lipunan, sa ating mundo, ang pinakamataas, yung pinakamakapangyarihan. Ang pinakamataas, yung pinakasikat. Pero sa kaharian ng Diyos, ang pinakamataas ay yung yumuyuko para hugasan ang paa ng kanyang mga kaibigan. Ang pinakamahalagang taguri sa Papa ay Servus Servorum Dei, servant of the servants of God. Pinakamababa siya sa lahat ng mababa at dahil sa kanyang pagpapakumbaba ay itinataas siya ng Diyos at binibigyan siya ng kapangyarihan. Minsan tinatawag din natin siyang Supreme Pontiff. Ang ibig sabihin ng supreme ay pinakamataas. Pero ang pontiff
ay galing sa Pontifex. At ang Pontifex, ang ibig sabihin noon, bridge maker. Tagagawa ng tulay. Ibig sabihin, siya ang yumayakap sa lahat at pinag-uugnay niya ang lahat sapagkat ang pamamaraan ng Diyos ay pamamaraan ng pagkakaisa. Dahil that all may be one ay panalangin ng Panginoon sa huling hapunan, that all may be one din ang panalangin ng Santo Papa. Si Pope Francis ay galing sa Argentina. Na-elect siya bilang Santo Papa. Magtatatlong taon na. Isipin mo na sa daliri ng ating kamay, mapapabilang ang Pilipinas doon sa mga unang bansang dinalaw ni Pope Francis simula nang siya ay maging Santo Papa. Di ba karangalan yon? Ang dalaw sa Manila ay dalaw sa buong Pilipinas. Ang dalaw sa Tacloban ay dalaw sa buong Pilipinas. Sapagkat ang dalaw na ito ay dalaw para sa buong Pilipino. Si Pope Francis ay galing sa isang angkang Italiano na dahil sa kahirapan sa Italia, napunta sa Argentina, naghahanap ng trabaho. Di ba Pinoy na Pinoy yun? Iniiwanan ng pamilya para maghanap ng mabuting kabuhayan. Sa Amerika, sa Europa, husband and wife naghihiwalay dahil hindi sila magkasundo at natuyo ang pagmamahal. Sa Pilipinas, naghihiwalay ang lalaki at babae dahil sa tindi ng kanilang pagmamahal, iiwanan niya ang kanyang mahal sa buhay, masakit sa loob, umiiyak nag-iisa, nahihirapan, nagkukuskos, naglalaba ng mga damit ng hindi niya kaano-ano. Pero lahat yung tinitiis kasi yung iniwanan ko sa Pilipinas, mahal ko. Ito rin yung nangyari sa buhay ni Pope Francis. Napunta sa Argentina, naghahanap, nagsasakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay. Di ba ito ay kwento ng bawat Pilipino? Si Pope Francis ay successor of St. Peter. Ibig sabihin, siya ang nagtutuloy ng misyon ni San Pedro na tinanggap niya mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church." Bato na magbubuklod sa atin, pero lingkod na magyayaya sa atin na ipakita natin ang ating pagkakaisa, hindi lamang sa pamamagitan ng isang sumasampalataya ako, kundi sa pamamagitan ng paglilingkod, pagmamalasakit. One faith, one love, one life. Servus Servorum Dei, o sa English, Servant of the Servants of God. Ibig sabihin, pinakamababa siya sa lahat ng mababa. Dahil naman sa kanyang pagpapakumbaba, ay itinataas siya ng Diyos at binibigyan ng kapangyarihan. Grabe no, ang galing lang. Appear nga tayo dyan. Parang nakinig ka talaga kay Bishop Sok, ha? Pero ako rin. Meron din ako, siyempre. Supreme Pontiff. Supreme, ibig sabihin, pinakamataas. Pontiff, na nagsimula sa salitang Pontifex, na ang ibig sabihin naman, partner, ay bridge maker, na nag-uugnay at yumayakap sa atin. Yung Pontifex, pina-follow ko yan sa Twitter eh, di ba? Yan yung mga tweet ni Pope Francis eh. Sige nga, magti-Twitter na rin ako dahil dyan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ah. Bago tayo matapos sa first episode natin, there's more. Meron tayo ngayong kaibigan na makakasama para mag-share nung kanyang experience with Pope At Francis. sino naman yan, ha? Baka pinapalitan mo na ako partner mo, ha? Hindi yan, wait ka Okay. lang. Makakasama natin ngayon si John Carlo Perez na magbabahagi ng kanyang mga experience kasama ating mga Santo Papa.
first encounter was in 2011 with Pope Benedict XVI when I attended the World Youth Day in Madrid. Akala ko hindi ko siya makikita ng malapitan, pero I was able to see him closely during the Stations of the Cross event. Hindi namin in-expect na yung punuwestohan namin, dun yung daan ni Pope Benedict, papunta dun sa stage na pagdadausan ng Stations of the Cross. Nung una, sabi ko, ano ba, pipicturean ko ba, magdadasal ba ako? Ganun yung, kasi syempre, first time to encounter na, syempre as Catholic, we consider the Pope as the Vicar of Christ. So, para sa akin, hindi ko alam, pero during that time, when nag-end na kami nung encounter with the Pope, tapos parang kumakanta kami ng something na Marian hymn, hindi ko alam sa sarili ko, umiiyak na pala ako noon. So, parang, that was really, akala ko, yun na yung first and last encounter ko with Pope Benedict. And another encounter ko sa kanya is nung nag-mass siya sa cathedral sa Madrid. Luckily, yung pwesto ko na inupuan is dun din siya dumaan. The mere fact na nandyan siya, nasa harapan ko o harapan namin, and He's blessing us, He's talking to us, para sa akin yung encounter na yon is iba yung feeling, hindi ko talaga ma-explain. And for me, that encounter with Pope Benedict is really an affirmation of my faith as a Catholic and as a Christian. It was a very holy encounter for me. My encounter with Pope Francis, this is the very recent, so that was just last August. Parang the same feeling when I also met Pope Benedict na, pero ito mas iba yung encounter namin. So kami doon sa delegation namin, uy, nahawakan natin siya. Ikaw din, nahawakan mo siya. Tapos biglang, ay, nag-iyak na lang kami. Tapos we hug each other. Uy, napaka-blessed naman natin na nahawakan natin si Pope Francis. And his message during that time in Solmay Shrine is very, for me, parang napaka-appealing para sa mga kabataan. He mentioned that when you're talking to young people, a friend of mine told me that I should not talk with a prepared speech. However, I have a poor English. So it's okay for me to speak in Italian. So kami naman sa amin, okay lang, although di kami nakaintindi ng Italian, yung ganong attitude ni Pope Francis na inaamin niya na hindi siya magaling mag-English. Nakikita yung sense of humility, yung kababaan niya na may mga limitations din siya bilang pinuno ng ating simbahan. Pero at the same time, may kita mo sa kanya yung holiness, may kita mo sa kanya yung he is always ready to join with the young people. Kasi he even did a selfie with the group of young people who asked him the question and answer portion. Another encounter with Pope Francis. Sabi ko, this time kailangan makalapit na ako sa kanya kasi I have the Pedrito Dal. And I really wanted to give it to him. Yung Pedrito Dal, nagdala talaga ako, sabi ko, siguro makakalapit ako kay Pope Francis, makapagdala ng Pedrito Dal. So aside from the dal na binigay ko for the foster family na tinirahan ko, nagdala rin ako para siguro, just in case Pope Francis will pass through dun sa dadaanan sa pwesto namin. So, pinrepare ko talaga yung Pedrito na yon. Yun nga, during the closing mass, after the mass na, sabi ko doon sa mga kasama ko, gawa tayong paraan na makalapit tayo kay Pope Francis. So, after the mass, nung nakita niya ako, wave ko yung dal sa kanya. He even asked me, is it for me? For me? Nagsasenyas pa siya na ganon. And sabi ko, yes, please take it from the Philippines. And parang sabi niya, okay. Tapos parang he's saying a message na, I will visit your country. Nung nabigay ko si Pedrito sa kanya, parang sabi ko, yes, achievement. Nagtagumpay ako dun sa aking goal na maibigay ko si Pedrito as a gift. Siguro sa isa sa mga naging fruit or naging bunga ng encounter ko with Pope Francis, na-challenge ako, parang I wanted to go to a mission wherein I want to go to a country wherein Christians are minority. And one of the fruit also or challenge na na-impose siguro sa akin ni Pope Francis when I encountered him in the Asian Youth Day is, just like the martyrs, do not be afraid to bring Christ into the peripheries of the world. Yung sinabi niya na, bring Christ to your workplace, bring Christ to your family, bring Christ to every people that you met, that you're going to meet. As a Christian, as a Catholic, and as a young person, ang naging effect sa akin ng mga encounter ko with the Pope, it really strengthened my faith. It made me proud of my Catholic faith. Parang we are united because of one leader, and that is the Pope.
I need to treasure this. I need to value this faith that I have. Maging proud tayo sa ating pananampalataya. Maging proud tayo na tayo isang Kristiyano Katoliko sa isang Kristiyano Katolikong bansa. Wow, grabe partner. Sobrang nakaka-inspire yung mga sinabi ni Kuya JC. Di ba nakasama mo siya? Tama. Kaya, Kuya JC, sobrang saludo po ako sa inyo. Kasi hinahangaan ko po yung mga mabubuting mga ginagawa nyo bilang pasasalamat na rin sa mga blessings na natatanggap nyo. Kaya ako po, gagawin ko po talaga yan. At para rin tayong si Pedrito, di ba? Na habang nilalapit siya kay Pope, ngayon naman, tayo naman yung lalapitan, di ba? Ngayon si Pope na mismo yung makakasama at makikita natin in person, di ba? Face to face with the Pope, na talaga namang nilulook forward natin mga Pinoy at lalo-lalo na kaming mga kabataan. At bilang paalala sa ating paghahanda sa pagdating ng ating mahal na Santo Papa, muli po nating makakasama si Archbishop Socrates Villegas. Paano natin ihanda ang ating sarili sa pagdalaw kay Pope Francis? First and foremost, spiritual. Look for the strayed. Look for the confused. Search for the lost. Because when you bring back the lost, when you bring back the confused, when you bring back those who have strayed, these people that you have brought back to the Lord will be the same people who will bring you to the Lord, to heaven. Let them experience again the mercy of God. Let's not debate. Let's not discuss. Let's just be friends. You can catch more flies with a teaspoon of honey than with a gallon of sour vinegar. There are so many differences, but there are so many things that unite us. And let the sweet scent of Pope Francis be the sweet scent of charity and love that we will share with everybody. That is the way to prepare for His coming. Maraming salamat po, Archbishop Soc. Talaga pong nakaka-inspire ang mga sinabi ninyo at hindi namin to kakalimutan. Kaya partner, naway itong mga natutunan natin ngayong araw na ito ay manatili sa ating mga puso matapos man dumating si Pope Francis sa Enero at maging instrumento sana ito sa pagpapalalim ng ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At dito po nagtatapos ang unang yugto ng ating programa. Muli, ako po si Benz Rodil. Ako naman po si Bel Belonio. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng ating paghahanda para sa pagdating ng ating mahal na Santo Papa. Again, thank you very much po and may God bless us all.